Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request paki-press like, paki-press ng share. If you like this video, paki-share naman to sa mga kaibigan natin. And then, of course, if you're new to this channel, please subscribe. Kahit pa isa-isa lang, paki-subscribe naman. If you have not yet subscribed to Justin Talk News PH, paki-subscribe. Okay, aftermath nung day 12 ng impeachment trial kay BP Inday Sara. At ito, medyo desperado na yung mga prosecution dahil nagbigay na sila ng konklusyon kagad na si Inday daw ay uh, presume na guilty doon sa pagkamal ng pera sa uh, confidential fund ng OBP at DepEd. At wala pa naman silang napatunayan kahit isa. In fact, doon sa hearing ngayon, after nagkaroon ng redirect ng kanilang witness na si attorney ito ha, Hamwil, Hamil, parang gano'n ang apelido. Medyo hindi lang natin itama. At ang nag-direct sa kanya, examination ay si Lorna Kapunan naman. Intriga magsalita at nagpapatawa na hindi naman nakakatawa. Nakakainis nga eh. So, ang nangyari, gusto talaga ini-insist nila na mayroong violation na marami yung Office of the Vice President at saka yung DepEd. Ngayon, pagkatapos ng mga acquisitions nila doon sa witness, sa pamamagitan ng witness ng isang abogado, pala to, bagong abogado pa lang dahil 2023. Kaya makikita mo rin yung the way na siya ay sumagot. Parang kulang sa diskarte. Kahit sabihin mo pa na siya ay isang certified public accountant. Pero may pagkukulang ang kanyang mga pag-analisa. And kung titingnan mo, leader daw siya sa accounting auditing team sa kuha dyan sa Pasay. Parang kulang siya sa kulang sa experience siya siguro or exposure. But 11 years na raw siya sa kuha. So, yan ang witness na pinipresenta nila ni Kapunan. Kahapon pa ito nagsimula. So, ang unang nangyari, ang nag-cross-examination sa kanya, pangalawa, pagkatapos ng direct examination ni Kapunan, pinipresenta yung mga puntos nila, pinatuloy yung nangyari kahapon. So ngayon, nagkaroon ng cross-examination. Ang unang tanong kay witness, kung Roderick na lang, Roderick ang pangalan nito eh. Anong apelido niya? Samuel, parang gano'n. Limuel. Nakakalimutan ko yung apelido kasi hindi ko pinapansin yung apelido. Unang tanong sa kanya kung meron ba siyang turo or intensive training for the auditing ng mga confidential funds. Yun ang tinatanong ni Attorney Michael Cuha sa kanya. If you have an extensive or a long experience ng pag-audit ng intelligence at confidential fund. Kasi siya nga ang namumuno sa ICPAO. Yung ibig sabihin ng ICPAO, Intelligence and Confidential Fund Auditing Office. Itong ICPAO naman, sa background, ay natatag noong 2015. Nung nagkaroon ng joint circular yung COA together with DBM, DILG, then itong National Defense at saka yung NSA. Yun ang 5 na nag-usap-usap at naganap nga itong
office na ito, yung agency na to na ICPAO, office sa under sa CUA. Sila ang nag-o-audit ng mga ah, pondo ng confidential at intelligence fund. So sila ang na, authorized na mag-audit niyan. So nung tinanong siya ni Attorney Pua kung if you have an extensive, sinabi niya kasi lahat na basis nila ay doon sa joint circular na nangyari sa 2015. Kung anong nakasa doon, yun lang susundin nila. But maraming instances na parang hindi niya alam yung mga ibang batas. Kasi halimbawa mag-implement ka ng isang requirement dyan sa patupad ng confidential fund. Kailangan titingnan mo rin yung ibang batas na meron bang linabag. Meron bang paglabag sa ibang batas which is existing prior to the 2015 circular. At yan ay isang circular lang. So, meron tayong mga penal code, penal law sa Pilipinas na kailangan i-consider mo. So, mamaya mai-connect natin yan sa further discussions natin. So, tinanong siya, ang basis daw nila, yan lang sa, yan sa mga requirement ng pag-audit ng confidential at intelligence fund. At yan nagsisimula yung pagkasupalpal, pagkatibag nila doon sa kanilang direct presentation o direct examination ni Kapunan. Talagang point by point, talagang pinoint out, point ni Attorney Michael Pua yung mga provision na parang nakaligtaan nila. Totoo naman nakalagay sa joint circular ng 2015 ng COA yung mga provisions na yan tulad ng saan ba dapat gagamitin yung confidential fund, dapat sa pag-purchase ng mga information with regards to the confidential operation ng isang agency tulad ng DepEd at ang pagbayad sa pag-maintain, ang pay, the rental of safe houses. Kasama na rin yung bayad ng rewards doon sa mga informant. Pangatlo, pagbayad sa mga transportation na kailangan sa operation ng kanilang confidential plan to implement their confidential plan. Then, panglima, yung mga necessary na mga miscellaneous items na kailangan para mag-operate ang kanilang opisina or ang kanilang operation, which needs yung mga upuan kasi kailangan nila ng computer yan eh. Maraming computer ang kailangan para diyan sa pag-implement nila ng mga operations na yan. So, yun ang kailangan na sundin ng isang agency tulad ng isang department tulad ng DepEd at OBP kung mag-implement sila ng confidential fund. May plano sila na magkaroon ng confidential operation para sa intended nila na kukunan ng impormasyon. So, yung mga requirement na yan, merong mga nakasaad sa batas natin kasi nakalagay din doon sa circular na yan ng 1993. 1993 pala yung circular. Actually, 1992. Nakalagay doon with regards to the treatment of confidential fund. Na itong confidential fund ay hindi pwedeng i-divulge basta-basta. Kaya yung mga resibo sa mga
binibili ng mga items tulad ng mga medisina, pangangailangan dyan sa opisina ng operation ng pagganap ng confidential operation, at ang yung pagbayad ng reward doon sa mga informant, at ang pagbayad ng pag-hire ng mga transportation para maganap ang kanilang mga operasyon diyan sa confidential operation nila. So, yun ang requirement na dapat nilang gagampan. Oh. So, ito ito ay nakasaad sa 1992 circular ng COA. Nakalagay yan sa 1992 circular na nung kinumpronta ni Michael Pua ang witness na taga COA, hindi niya alam na meron palang ganyang circular. Meron ganyang circular na hindi mo dapat basta-basta na lang ibulgar yung mga sekreto tulad niyan, yung operation ninyo sa halimbawa anti-insurgency, kasi yun ang target ng itong Department of Education. Sino nga yung mga NPA, recruitment ng NPA diyan sa mga schools, sino mga involved na teacher, at sino yung mga naghahasik ng terrorism diyan sa loob ng mga campuses na yan, no? Kaya doon nakatuon ang confidential operation nila na hindi naman dapat i-divulge. So, kailangan may flexibility ang COA to consider dito sa mga resibo for the items na bibilhin na kukunin nila sa mga purchases nila. Kasi yan, pwedeng mag-lead to the leakage ng mga information at makompromise ang kanilang operation. So, these are classified information na dapat i-maintain ng isang ahensya tulad ng OBP at saka DepEd para magiging successful ang kanilang operation against insurgency. At doon naman sa OBP, the same purpose, meron silang pinuprotektahan ng mga programa na kailangan nila yung pundo, at isa pa rin dyan, ang anti-insurgency rin kasama. Kasama rin yan lahat. Kaya yun ang purpose sa pundo ni BP Inday Sara. Ang kine-question nga ng COA, ICPAW, particularly ICPAW, yung Intelligence and Confidential Fund Auditing Office, na kung mag-liquidate ka ng halimbawa, kung gusto mong kumuha ng confidential fund, kailangan mag-submit nga ng fiscal and financial plan. Na ito ang gagawin ninyo, ito yung resulta, may accomplishment. Yun ang laging sinasabi ng witness na wala namang fiscal and financial plan. Paano namin may violation na yan doon sa nakasaad doon sa requirement. Hindi nga yan linagay dahil nga classified nga yung operations ng confidential fund. Kaya hindi talaga dapat ilagay dyan sa mga report na pwedeng silipin ng mga sympathizer ng NPA yan at ibubulgar kung sino yung mga tao. Kaya gusto nila ilalagay pati yung mga pangalan ng saang lugar, saang mag-operate. Kaya nga, ito yung isa sa mga tinanong ni Lorna Kapunan, kung alam mo ba kung saan nag-ooperate. Itong saan intended itong mga confidential fund, sino mga tao, sino mga, siyempre, gusto nilang malaman dahil mga sympathizer ng NPA ang mga yan, yung administration mismo. Kasi alam naman natin, nag-uusap sila with regard to that. So, yun ang malaking malaking discrepancy between the two circular. Yung circular ng 1992 o 1993, ang yung circular, joint circular na
pinalabas ng 2015. Actually, sa 2015, yun ang depensa ni Kapunan na hindi naman yun dapat nang susundin, yung 1992. So, ang gusto nila mangyari, na-disclose na lahat ng mga sikreto na kailangan magkaroon talaga ng resibo ng lahat na purchases. Ang pagbabayad ng mga informant, kailangan nakalagay yung pangalan na i-divulge yung pangalan yan. Sino ba yung binayaran? Kaya nagpapangalan sila ng piatos mga ISIS. Pero yan, bawal sa batas yan. Kasi meron tayong state secrecy law na babawal sa pagpahayag ng mga classified information uh, that is detrimental to the security of the nation. No? Kasi itong mga state secrets, yun nga. Pero sinabi ni Kapunan, hindi, na-overrule na yan ng Joint Circular 2015 na yung pinasa ng 5 departamento ng pamahalaan. But kung nakalagay naman doon sa circular na yon na kung yung mga other circulars na nakalabas na noon na inconsistent, yun ang sinasabi ni Michael Pua doon sa intention ng initial na circular na yan, ay hindi pwedeng yan ang pwedeng ipagbawal. Pero kung hindi naman siya inconsistent doon, ibig sabihin, hindi siya talagang tinukoy ng joint circular ng 2015, hindi na siya magdalaw, yung circular na yan. At yun nga ang sinight ni Michael Pua na marami tayong batas na nag-prohibit to divulge state secrets. As a lawyer, alam nila yan na maraming mga revised penal code natin nakalagay na bawal talaga mag-divulge ng state secret. So, yan, talagang illegal at saka that's a criminal offense kung gagawin mo yan. At classified information that is detrimental to the security of the state. No, kailangan hindi divulge. At hindi ako maniwala na doon sa joint circular ng 2015 na inisyo ng 5 agency, nandoon yung DILG, nandoon yung tawag dito, Department of National Defense. Nandoon yung DND. Talagang pagbawalan. Tay, pumasok yung pusa, nag-vlog ako. Hello. Sorry po. So, ganyan ang nangyari. So, kung nandoon yung nandoon yung DND, alam nila kung ano talagang pinagbawal. Na hindi pwedeng i-divulge yung mga sikreto na yan. At yun ay gustong sabihin ni Kapunan na hindi. Kaya nga dapat talagang titingnan na mabuti yung circular na yan. Yung Joint Circular 2015. Kung kinaligtaan ba nila yung isang provision na doon sa 1992 circular na nakasaad na bawal talaga mag-divulge sa mga sikreto ng mga operation, intelligence operation ng military, ng intelligence operation ng DND or National Security Advisor natin and other departments. Even mga cities may mga confidential fund. Mga provinces may mga confidential fund, mga mayors may confidential fund yan, lalo na kung may subversion sa kanilang lugar. Kaya hindi yan pwede i-divulge kung sino mga targets mo. Kaya hindi ako maniwala na doon sa Joint Circular na overruled na yan, na all circular, wala na. Saan ba ang mas matimbang? Yung batas ng Pilipinas, yung mga revised penal code natin, na nagbabawal nga ng disclosure ng classified information that is very sensitive for the security of our state. Saan mas mabigat yung circular na yan?
Kasi paulit-ulit itong kanilang witness, yung abogado, si anong tawag niya, Libuel, na nakasaad doon na kailangan mag-ano talaga, mag-submit na mga, ayan, plano, accomplishment kung yung anong status doon sa ginawa nilang confidential operation. Confidential nga eh. O dapat sasabihin daw diyan sa pag ano mo, pag liquidate mo ng iyong pundo. So, hindi pwede yan. Kasi lumabag ngayon sa batas. Saan ba ang mas malakas? Yung batas ng bansa o yung circular? O, siyempre, yung batas ng bansa na existing. Ang dami naman mga batas na ganyan eh. O, sa ano natin. Kaya, mas matimbang ang batas kaysa mga circular na ginawa. At hindi ako maniwala na nakaligtaan yan. Hindi lang talaga na discuss dyan sa trial court yung mga provision na yan. So siguro later part ng kanilang impeachment trial, malalantad na yan, yung mga yan. So ganyan ang nangyari dyan sa issue na yan. So doon naman sa report, yung laging sinasabi na hindi nga daw hindi na-accomplish kasi itong si umalis yan sa February pa. Then nakapag-issue na siya ng uh, audit observation memo. Ibig sabihin, natanggap na nila yung report ng, kasi every 3 months kasi plus 30 days kailan mag-submit ka ng report mo at magkaroon ka ng liquidation doon sa pundo na nakuha mo. At nakalagay din doon, halimbawa, kung ma-issue na sa'yo, magbigay ka ng 30 days na palugit para magkaroon ka ng liquidation. At hindi naman ibig sabihin na may liquidation ka kung hindi pa ubos yung pundo mo, hindi pa na appropriate lahat, hindi pa na-dispose lahat, nabigay mo doon sa operation o sa mga informant, pwede naman yan kung kailan. Doon ka na mag-issue ng acknowledgement receipt. Kaya nangyari, kaya yung accrual, sinasabi na accounting practice na yon, accrual, ibig sabihin, buy now, pay later. Yun ang ibig sabihin. Gagawin mo muna yung trabaho mo, later on na kita babayaran. Kung ma-accomplish mo na yung trabaho mo, di tama tayo kahapon. Kasi sinabi natin, gagawin mo muna, kasi wala pa namang pundo na lumabas. Then, kung meron ka ng accomplishment report, ang ibig sabihin, yan ang sabihin ng mga security officer ni BP Inday Sara na nag-implement ng kanilang confidential operation against the insurgents. Kung kailan ka makasabit ng impormasyon na yan, ay ituturo mo dyan sa mga school na yan kung sinong mga involved dyan sa recruitment ng mga NPA o sinong mga tao yan. Saka ka nabibigyan. Kaya na merong sinasite na violation itong witness na si attorney, kalimutan ko talaga apelido na yan, Limuel ba yun? Na meron daw mga payment na umabot ng December 18, 2023. Para doon sa pundo na inisyo ng OBP na dapat naman within 2022. Mali siya eh. Parang sinalungat niya ang sarili niya. Kasi supposed to be last quarter ng 2022 yan ang liquidation. Pero yung date ng liquidation ay umabot ng December 2023. Doon nga nag-apply yung buy now pay later. So gawin mo muna yung trabaho mo uh, kung ma-accomplish na, malaman natin kung sinong target natin, sinong mga involved diyan sa mga balak na mga NPO, sinong nagre-recruit, tsaka ka namin bayaran. So, ganyan ang nangyari. Kaya umabot ng December. Kasi hindi naman bawal eh. So, nakasaad doon sa isang item doon sa joint circular na kapag hindi pa naubos ang pundo, hindi ka pa magre-report. So, yung 30 days, pwedeng malampasan yon.
Wala namang taning kung kailan mo ibayad yan, yung confidential fund mo. Basta nandiyan sa'yo, tapos kung may accomplishment report na, tsaka mo na issue yung pagkakaintindi. Kaya umabot ng December ang payment nung dalawang informant na almost 120,000 ang binigay, at merong 70 or 80,000 ang binigay sa mga informant na yan. Yun ang sinabi ng witness ng kuwa na lumabag daw ang OBP. So, yun ang paliwanag ni Michael Pua. Regarding din doon sa report, kasi pag hindi ka kasi makapag-submit ng report within 30 days, bibigyan ka ng audit observation memo. Ibig sabihin, hindi pala, kung nasubmit mo na yung report mo, nakapag ano ka na, nakapag liquidate ka na, kasama yung anong accomplishment mo. Pero sinasabi niyo, wala naman nakalagay doon na mga particular na mga accomplishment. Kasi, sekreto nga yan. Hindi nga pwede i-divulge. Kaya conflict eh. Itong isa, nag-i-insist na kailangan nilagay, hindi nga pwede dahil state secret ang nakalagay dyan. Na-involve ang security ng ating bansa. Hindi maintindihan itong abogado na to eh. Yung COA auditor. Ngayon, nung sinabi yan ni Michael Pua, di ba bago ninyo tanggapin yung report, chichikin mo na yan. May staff daw sila na nag-check niyan. Sinicheck. Kung may kulang yan, binabalik. Hindi tinatanggap. Pero yung lahat na report nila, tsaka yung liquidation report nila, at saka yung accomplishment report na sinabit nila sa COA, sa ICPAW, ay tinanggap nila. So, paano mo sabihin na hindi nag-comply, na hindi nag-liquidate? So, ano yung tinanggap nyo? Kung kulang pa ang papilis, di binalik na ninyo yan. Ganyan lang ka simple. Ngayon, nagkaroon nga ng notice of suspension kasi mayroong mga bawal daw ibayad ang medisina or gamot para reward sa mga informant. Bawal din daw ang incentive. Bawal daw ang ano pa yung pinagbawal. Yun lang ang pinagbawal. Bawal ang incentive, bawal ang gamot na ibigay as reward. Yung iba kasi gamot ang hinihingi. Siguro mahal yung mga gamot na yon. Kaya sinabi rin na bakit walang resibo yung mga gamot. Pero mayroong mga proof na binigay yung gamot. Bakit kailangan pa yung resibo kung makita yan dyan na sabi nila, inquire doon sa supplier, sino ba itong bumili sa inyo ng mga gamot na yan? Delikado. Delikado yan. Kaya total talaga ang pagbawal na sabihin yung mga taong involved dyan as a protection doon sa mga nag-ooperate yan sa confidential operations ng OBP at saka DepEd. At ito, totoo din naman sa ibang mga departamento ng ating pamahalaan at yung mga mismong mga gobyerno natin na pati yung presidente. Ang laki-laki ng confidential fund yan. Ilang milyon yun? 5 billion. Yan dapat nyo i-audit, yung mga ganyan. Yung DND, i-audit mo yan. Yung AFP, i-audit mo lahat. Ang daming merong confidential fund. Tanong kung sumunod ba sila dyan sa sinasabi mo mga regulasyon na dapat kung mag-liquidate, susundin yan. Malamang yan wala. Ang lalaki ng mga confidential fund na mga yan. In the billions. Lalo na itong I don't know kung ang DPWH may confidential fund yan. Siguro kung may confidential fund yan, bilyones. Alamin kung sino yung mga nangungurakot yan sa loob. Di ba? So, sabi ni Michael Pua na
nag-submit ang Office of the Vice President at saka yung DepEd. Kasi ni-receive ninyo eh. Nang ni-receive na, tinanong ang yung witness sa kuha. Yung witness, sinabi, oo, natanggap namin. O paano mo sabi, ano eh, paano mo sabi na hindi nag-liquidate? Kasi wala daw mga resibo, walang, meron ng batas eh, na hindi nga pwede ilabas. May mga acknowledgement receipt naman na kasama. Ano pa bang kailangan mong proof? At sinabi rin naman doon sa DepEd kung anong target nila, kung anong purpose ng kanilang confidential fund. Sinabi doon eh, sinabi rin ng witness na oo, nakalagay doon na sa anti-subversive ang kanilang mga programa. Protektahan yung mga, hanapin yung mga nagre-recruit na mga teacher, mga estudyante na nagre-recruit din, at yung mga mga galaw na terorista sa loob ng mga campuses. So, ayun ang gustong alamin ng Office of the Vice President at ang DepEd. So, klarong-klaro naman ang operasyon nila. Ang problema, tinatanong kung anong accomplishment, sinong napatay o sinong nahuli. So, na komunista, hindi na yan pwede. Sino yung mga pinagdudahan, yan siguro ang gusto niya mangyari para malaman din ng mga makakaliwa or yung mismong mga NPA. Ay, hindi pwede yan. Binibinta mo na yung estado natin. So, napakita na nag-submit talaga ang DepEd as well as the OBP ng kanilang fiscal and financial plan together with their accomplishment at saka yung kanilang liquidation. Liquidation kung paano nila ginasto. At buo naman yung pera sa liquidation nila, 37.5 in one quarter. Di tatlong quarter yun, 37.5 sa second quarter, din third quarter, 37.5 equals to 12.5 112 million 500,000. Yun ang kanilang ginasto sa tatlong quarter. O sa tatlong quarter din sa OBP. Yun din, 125 million, tatlong 125 million yun. O kaya ganyan ang nangyari. So, nakasaad din naman sa OBP kung anong may financial plan naman silang sinabit. Nung una, wala silang financial plan kaya nga nagbigay sila ng notice. So, ngayon, lumabas din doon sa pagtatanong ni Pua. Tinanong siya, alam mo ba na may credit notice na to? Ibig sabihin ng credit notice, magre-reopen kasi nag-issue sila ng audit observation memorandum. Yung kasi, halimbawa, kung mayroong kulang na mga dokumento, mayroong mga papilis na hindi mo nasabit, yan ang issue nila. Yun ang sinasabi niya mga discrepancy na hindi nasunod ng OBP tsaka DepEd. O paano ba yan magamot? Mag-submit ka ng mga requirement. Kung anong mga pagkukulang doon sa mga requirement mo, yun ang i-submit mo. Yan ang AOM. Ibig sabihin, wala pang demand dyan, hindi pa nagdi-demand or disallowance. Wala pa. Kukumplituhin mo pa lang yan. Kukumplituhin mo yung mga requirement na yan. Ayun naman ang ginawa. No? Ngayon, nag-submit sila ng requirement ulit si BP Inday Sara sa dalawang department na yan, sa OVP tsaka sa Department of Education. At ngayon, nagkaroon na ng credit notice. Ang ibig sabihin pala ng credit notice, natanggap na nila yung sagot sa unang audit observation memo nila. Natanggap na at sinagot na nila ulit. Kaya mayroong credit notice yung 3 buwan. Ano bang problema noon? Wala na. So palpal. At yung lagi nilang sinasabi na dahil hindi nakapag liquidate, nag-violate na dun sa isang provision sa joint circular na yata 8.4 or 8.4.2, parang ganon, na hindi daw, kung hindi daw mag-liquidate,
accept, ano daw yun, prima facie evidence yan na talagang ginamit yung pundo sa pang sariling kapakanan. Ibig sabihin, ninakaw mo yung pundo dahil hindi mo ina-assume, prima facie. Ibig sabihin, may presumption na ginamit mo personally yung pera. Paano? Nag-liquidate niya eh. O, paano mo masabi na ginamit personally? Kaya palpak yung abogado na yan. Yung tagakuha ng witness. Abogado. Lagi niya ini-insist na presume na ano raw, na violation. Ngayon, conclusion yung ginawa mo. Kaya tinanong siya ni Attorney Pua, yung sinabi mo kasi na prima facie, presumption, kung hindi ka nakapag-liquidate, nakapag-liquidate niya yung OBP. Kung talagang pinabayaan mo, hindi na maliquidate, wala ka ng mga papilis, ay nag-issue na kayo ng audit observation memo. Ibig sabihin, natanggap na ninyo yung lahat ng papilis, meron lang kulang na mga dokumento na dapat kumpletuhin. Ganyan lang kasimple. Ayun ang credit notice. Nagkaroon ulit ng uh, tawag nito, sinusuri ulit yung mga requirement nila kung may kulang pa ba. Ganun lang kasimple. Tapos sabihin mo, presumption of prima facie evidence na kinuha yung pera. Mag-prove yan na ito naman sabi ni Attorney Michael Pua na ang EOM nasagot na, may credit notice na lahat. So, magpatunay ito na walang isang kusing na tinanggap si BP Inday Sara. With those accreditation, fiscal and financial plan, accomplishment, kung may mga kulang man na dokumento, kukumplituhin mo yan. At ito pa ang mabigat. Ang ICPAO under sa kuwa. Ang nagbigay ng yung witness na yan, taga-ICPAO. Ang ICPAO ay hindi sila ang final arbiter kung may kasalanan ba si BP Inday Sara o wala. I-recommenda lang nila yan. Recommendatory lang sila. Hindi sila pwedeng mag-decision. Ang decision nila kung guilty ba si BP Inday Sara, despite the fact na kinumpleto naman lahat ng mga requirement, meron lang mga requirement na kukulang, nakukumplituhin din naman yan. So, ang ibig sabihin, recommendatory lang kayo. Nang tinanong yung witness kung sino bang mag-decision yan. Kung meron bang violation, meron bang disallowance si BP Inday Sara, ICPAO ba o kayo? O yung kuha. Sinabi niya, hindi po, ang commission po. Yung commission of commission on audit ang mag-desisyon, hindi sila. So, patay na. Talaga, wala silang magawa. Nag-desisyon na ba ang kuha na illegal or mayroong violation na ganyang kabigat? Disallowance. May disallowance pa. Yung 29 million na sinabi niya, madali lang yun. Kasi yung sinasabi nga niya na nag-issue ng cheque na December na pwede pa pala yun eh. Yung mga medisina, nakalagay sa sa unang memorandum, sa unang circular na pwede yung mga medisina, mga office supplies, pwede isama yan dyan sa mga expenses na magagamit sa intelligence and confidential fund. Kasama pang intelligence fund eh. Pwede yan, isama dyan. Medicine, office supplies, office equipment, reward to informants, at may incentive pa na nakalagay. Na ngayon, gusto nilang tabunan daw yan. May bago na rin na circular, 2015. Paano ngayon? Wala namang particular na sinasabi na yung circular na yon ng 1993 ay buwid na, hindi na pwede, natabunan na. Wala naman sinabi na particular kasi sinabi lang doon kung hindi siya consistent with the present regulation ng co-op, hindi na siya maisama. Susundin yung joint circular na 2015. Yun ang ibig sabihin. Pero yung pag-divulge mo ng state secret, hindi pwede talaga yun. Di ba? Na dyan pa lang, supal-pal na sila. Natitibag na si Kapunan na gusto niya palabas na si Inday, ninakaw.
Wala, hindi niyo maprubahan. Mismo walang isang word na nagsasabi ang pera ay napupunta kay BP Inday Sara. Wala kayong paratang na ganyan. Sinabi lang ninyo kung hindi ka makapag-ano, general ang term ninyo. Pero hindi niyo masabi na si BP Inday Sara ay kumuha ng pera. Kasi wala kayong ebidensya niyan. Klarong-klaro. So, ang makapag-desisyon niya ang kuha. At kung meron na rin findings ang kuha, bago pa yan isubmit sa ombudsman para sampahan ng kaso. Kaya mahabang proseso yung ginagawa ninyo. Na wala namang basihan para makapagdemanda kayo kay Bibili Sara dahil wala naman, malinis naman yung kanyang kahit na hindi nasunod lahat dahil may conflicting na mga batas yung uh, lahad mo ng sekreto ng Estado against yung circular na sinasabi nila na dapat sundin, dapat ibulgar, sabihin kung sino yung mga taong involved, sino yung target. Yan ang gusto nila mangyari parang puro left itong mga yun, mga to puro communist. Meron pang isang pinag-argumentuhan doon with regards to the MOOA. So, yung maintenance and operating and other operating expenses. Itong si Lacson na nag-ano niyan, na certification lang pwede na. Ang inisyo ng DepEd yata o OBP. Parang OBP. Nakalagay doon ang confidential fund under MOOA. Sabi ng itong witness ng kuha na abogado si Samuel Bilibit, Attorney Limuel na tawag MOOA sinama doon sa violation niya na kasi linagay sa doon sa report nila doon sa liquidation nila ang MOOA under MOOA ang confidential fund at argumentuhan bakit sinama, sabi niya violation yon, sabi nung COA witness. Ngayon linabas ni PUA yung Xerox copy, true copy ng dokumento ng GAA mismo. Nakalagay sa GAA ng confidential fund at saka intelligence fund ay under sa MOOA. Paano ngayon? Paano ngayon? At nag-object si Kapunan na hindi saan ba nakuha yung papilis na yan? Saan ba nakuha yung GAA na yan? Bakit i-consider yan? Yung papilis na yan. Kasi yung part na nagsasaad na ang confidential fund at intelligence fund ay under sa MOOA. So palpal na naman si PUA. So palpal na naman. Diyan pala. Kaya nagreklamo siya. Bakit ganyan? Ba't hindi akseptahin natin yan? Dahil dapat may presenta yan. Buong GEE daw ang idalhin diyan sa korte. Ipakita. Baka nga may mga provision doon na hindi magpatutuo sa sinasabi diyan na ang confidential fund ay under sa MOOA. Yan kabigat. Ang gusto niya mangyari, ipakita daw yan dahil akala niya nagtatanong saan ba galing yan. Sinabi ni PUA na mismong ang kuha ang nagbigay niyan. Kopya ng kuha yan. Na sinertify na true copy ng isang bakay. Parang official din ito ng kuha na nagpatutuo na ang MOOA, ang confidential fund ay under sa MOOA or maintenance and other operating expenses. So palpal na naman. Kaya ganyan ang nangyari kanina. So wala talaga, hindi makapurma. At yung mga katwiran nila tulad ng yung mga pinipilit nila na yung sinasabi nila nag-violate daw ng dahil hindi nakapag-liquidate. Pinatunayan na may EOM kayong sinubmit ibig sabihin natanggap niyo yung report. Natanggap niyo at tinanong kung natanggap ba ninyo yung liquidation report saka yung fiscal and financial report. Oo. Paano ngayon? Di conflicting yung mga sinasabi ng abogado pa naman. Wala rin yung abogado na yan. Bata, bagong abogado pa lang. 2023 pa naging abogado.
Parang hindi abogado eh. So, ganyang kasupal, palang pinakamatindi, yung huli talaga na sinasabi na kayo ba ang do you have the power to decide with regards to this matter? Hindi daw. Kaya ang commission talaga, commission on audit ang desisyon. Dahil ano lang sila, agency lang sila ng ICPAO, office lang sila for the intelligence and uh, confidential fund auditing. So yun lang silang office, magre-recommend lang sila. Kung hindi ma-kompleto yung mga requirement, anong i-recommend mo kung nag-comply? O, di ba? Ganun na lang kasimple. Kaya nangyari na yun, kahit anong pilit nila na gustong ipalabas na si Inday Sara, ay may kinulimbat na pera, wala. Napapahiya lang kayo. Wala kayong makuha. Talagang sinunod ang proseso. Hindi naman mag-micromanage si BP Inday Sara. Dapat yung nasa baba niya ang magtatrabaho niyan ay i-comply. I-comply nila ng tama. No? Laging ini-insist na pinipirmahan ito ni Sara. Siyempre, pipirmahan niya. Kasi nagtitiwala naman siya sa kanyang mga tao at sa tingin niya yung mga sinabit na mga dokumento ay in order naman. So yun ang ginawa ni BP de Sara. Pinipilit na hindi daw nag-liquidate. Paano ngayong mga tinanggap nyo na report na nag-issue kayo ng audit observation memo? O yun nagpapatunay na natanggap na ninyo. At ngayon may credit notice pa. Ibig sabihin, i-assess ulit. I-assess ulit yung mga dokumento after na nag-issue ng audit observation memo. Ganyan ang explanation. Submit lang yung mga kulang na dokumento. At i-comply lang yung mga hiningi ng COA. Siyempre, pagdating yan doon sa COA, pag-desisyonan yan, ilalabas ba natin tong mga ano na to, mga information nito sa publiko, pipilit ba natin to? Questionin din yan. Questionin yan ng OBP kasi yan ang sinunod namin na batas na hindi namin i-comply, na hindi namin isama sa report namin. Klarong-klaro yung sinasabi niya na ilagay daw financial sa accomplishment report kung anong status na, sino yung mga taong ina-undergo ng intelligence, yung minamanmanan, ibig sabihin ilagay mo diyan sa report mo yan. Napaka naman yan. Wala naman tayo sa common sense yan kung gagawin natin. So, nagda-divulge na tayo ng state secrets, so bawal yan sa batas. So, ganyan ang nangyari. Walang nagawa ang itong mga prosecution, itong COA witness nila na abogado, wala ring nagawa. Meron ding pinalutang ng mga trolls na bakit buo ang at bakit tauhan lang ang nagtanggap. Nakalagay pala doon sa June Circular na kailangan mag-appoint ng isang special disbursing officer. At yun na nga si Acosta ang sa OBP, Gina Acosta. At dito naman sa DepEd si Edward Pahardo. Paharda. Yun ang naging PA din sila. Ibig sabihin yung mga cheque na in-issue for the DepEd and OBP nakapangalan sa PA, yung SDO. So sila ang kumuha ng pera. At pwede bang pwede bang buo? Pwede buo. At pwede cash. Kung anong pangangailangan ng isang departamento, ibigay ng buo yan. Cash or whole amount, pwede. Walang bawal yan. Dahil lump sum yan lump sum amount yan na gagamitin sa kanilang confidential operation. So, wala na yung pinapalutang na buo. Sabi nila, para ibigay daw kay Bibi Sara. Anong ibigay? Na may mga report na dyan. May mga accomplishment report na. Kaya wala rin. Palpak din yung ginawa nila ngayon. Pinipilit talaga nila idikit si Inday Sara na may nawalang pera ba? Meron bang proof na mayroong nawalang pera? Sino bang nakatanggap? Lahat yan may resibo. At tinanggap yung pag-withdraw, may resibo. Pagdating sa opisina, may resibo saan napunta yung pera. Lahat na yan nakamonitor kung saan yan
papunta yung pera na yan. Pati yung mga informant, binibigyan sa mga reward. Nakalagay lahat. Paano sabihin may ninakaw? Kaya palpak na talaga ang prosecution ngayong day 12 ng impeachment trial ng BP Sara. So bukas magkaroon naman ng bagong witness, continuation ito dahil yung witness na yan ngayon nag-resign noong February 14, 2012. Ang involved na in question ng mga pondo hanggang in 2024. Nag-resign siya February 2024. So hindi niya alam yung isang third quarter na confidential fund kung ano nangyari doon. Kaya wala siyang masasabi. At hindi niya alam na may credit notice na pala yan. Ibig sabihin, for re-evaluation or for re-audit ang gagawin. So, ibig sabihin, natanggap na nila lahat na mga papilis na kailangan nila. Kasi tinanggap na eh. Tinanggap na yung nagka-issue na ng audit observation mo. Ulit-ulit ko lang dahil medyo technical lang ang pinag-usapan. So, bukas, yan din ang bantayan natin kung anong mangyayari. So, kung anong resulta naman doon sa cross-examination na gagawin sa witness na yan, ibabalita din natin. Pakinggan din natin ang presentation ng witness, ang direct examination ng prosecution lawyer, kung sinong niyan, sino ang direct examination sa witness na yan, at ang mag-cross examination din natin alam kung si Michael Pua pa rin. So malalaman natin bukas. So abangan na lang ninyo this time magkaroon tayo ng opinion kasi medyo matagal dahil ina-analyze pa natin yung mga sinasabi nila at iniintindi natin dahil napakahaba, around 4 to 5 hours ang hearing kasi from 10:30 up to 2:30 ang hearing. So that's around 4 hours mahigit. So hanggang dito na lang tayo sa Justin Talk News page. Salamat sa pagdalo ninyo at I hope that before you leave this channel, please press like, then try to share this video to your friends, and of course, if you are new to this channel, bago lang kayo dumalo dito, subscribe naman. Kahit pa isa-isa, please subscribe to Justin Talk News page. So maraming salamat at good evening sa inyong lahat. Salamat po.